mga Pisma class. Hello mga kapatid! Patuloy po sa pagsiwalat sa katotohanan para maraming mga kaibigan natin, mga kapanalig natin na matuto sa mga katotohanan. At ipagdasal niyo po yung team natin sa ministry at ang Diyos po ay sobrang natutuwa sa ginagawa ninyo. Dahil sabi niya, ang may pananampalataya sa akin ay gagawa sa ating mga gawain. At yan po yung ginagawa natin, evangelization, preaching the truth, because sabi ni Father Gabriel Amort, we need to re-Christianizing the Christians. Dahil marami ngayon Kristiyano pero pagan yung mindset. At salamat sa inyo ha, malaking tulong yung ginagawa ninyo, kahit ilan lang yung manunood, makatulong po yun. Kahit isa lang yung ma-converted natin, malaki na yung reward natin sa kaharian ng Diyos. Amen. God bless. Ang bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Shalom, papuri sa Diyos. God bless us all. Sa lahat ng mga kasama kong Pisma, sa lahat ng mga nagsubaybay, tangkilik, suporta, lalo na nanalangin sa pinagkaloob na channel ng Panginoon, Pisma Plus, sa programang Pagnilayan Ebanghelyo sa Madaling Araw, yan sa Pilipinas. Mapagpalang oras po. Sana po nasa mabuting kalagayan ang bawat isa, kahit saan man kayong sulok ng mundo. At dahil hindi tayo nakahabol kaninang madaling araw sa pagnilay, ay dito po tayo magnilay sa ating Facebook at papurian ng Diyos na binigyan niya ng pagkakataon na tayo ay makapagnilay. At samahan ninyo po ako na pagnilayan ang Ebanghelyo sa araw na ito, Miyerkules, it's 15 ng Abril 2026. At sa lahat ng mga may birthday, happy birthday po sa inyo. Sana po marami pang blessing na inyong matanggap, lalo na ang inyong mga hinihiling para sa inyong kabutihan, at tuguninan ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na ikabubuti po ninyo. So sa simula ay tayo'y manalangin sa oras na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng mga bagay na aming nakamtan, lalo na po ang pagmamahal mong walang hanggan, at dapat lang purihin kayo sa lahat ng oras. Salamat sa dagdag mong buhay na ipinagkaloob sa amin. Ganun din po sa lakas na
ibinigay mo balik na aming magamit sa araw na ito. Salamat din po sa kapayapaan na aming nakamtan sa puso't isipan kahit ang aming kapaligiran ay napakagulo. So, salamat po na pinagbigyan mo na ang ceasefire na ito at pag-usapan ang makabubuti sa karamihan, lalo na po ang kapayapaan sa bawat panig ng bansa. Salamat din po, Panginoon, sa simbang itinayo mo, O Diyos, na kami po'y patuloy na pinapakain sa aming spiritual na buhay, lalo na ang pagtanggap ng iyong bugtong na anak, ang kanyang katawan at dugo. Salamat din po sa aming mga trabaho, sa aming mga inanaing na tinugon mo, Panginoon, biyaya na walang hanggang na pinapadaloy mo po, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming kaibigan, sa aming mga kasamahang PESMA, sa lahat ng taong ikinalugdan po ninyo. Salamat din po, Panginoon, sa mga komunidad na aming na pabilang na itinalaga mo para sa amin, na Diyos, sa ilalim ng simbahang itinayo mo, O Panginoon. Sa iyo rin po namin pinapasalamatan ang mga bagay na hindi namin po hiniling, kusa mo pong pinakaloob, lalo na po sa pagpagaling mo ng aming mga karamdaman at sa pagtugon mo sa mga nagpapadasal sa amin. Salamat din po sa pagkakataon na ito na kami po'y ginamit mo na ipalaganap ang inyong mabuting balita na sa aming kakayahanan, sa tulong mo, Panginoon, naming ibahagi ito, O Diyos. At marami pa po kaming dapat pasalamatan sa iyo, Panginoon. At sa oras na ito, kami po ay lalambing naman po sa inyo. Marami po kaming hihilingin, lalo na po sa aming pananampalataya at pananalig sa iyo. Dagdagan mo po ito, Panginoon, para lubos kaming magalak. Lubos po ang aming pag-angkin ng kapayapaan sa kabila po ng lahat ang mga sigalot sa aming kapaligiran. Itinataas din po namin sa iyo ang aming mga sarili, ang aming mga kahinaan, kasama na po ang aming pagnilay sa umagang ito na ang aming mga pag-iisip at laman ng puso ay nakasintro sa iyo. Lalo na po ang aming mabanggit na mga salita ayon sa kalooban mo, Panginoon. Samahan mo po kami sa oras na ito sa aming pagnilay at i-guide mo po kami sa bagay na ikinalulugod po ninyo. Sa iyo rin po namin tinataas ang simbahang itinayo mo, Panginoon, ang aming Santo Papang Papa Leo XIV, sa aming mga obispo, sa aming mga kaparian, O Panginoon, at sa mga gawain po namin pa. Gamitin mo po kami kahit sa maliit na bagay para sa ikalulugod po ninyo, O Diyos. Sa mga kapatid ko nandito po, PESMA, at sa mga nagsubaybay tangkilik, ipuin mo po sila, Panginoon, at ipadala mo po sa aming lahat ang banal na Espiritu na maibigay po namin ang aming saloobin, lalo na po
sa pagbahagi ng iyong mga salita. Sa aming mga trabaho, sa aming mga karamdaman, O Diyos, pagalingin mo po kami. Kasama na po ang mga may sakit sa loob at labas ng hospital, O Diyos. Tinataas din po namin na tanggapin mo na po sa iyong kaharian ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga pananampalataya na una po na mahinga sa amin. Patawarin mo na po sila sa kanilang mga kasalanan habang nabubuhay pa sila rito, Panginoon. Natanggapin na po sa iyong kaluwalhatian. Kasama na po ang mga kaluluwa sa purgatorio at mga kaluluwang wala nang nakaalala. At sa mga inanaing po namin at sa mga inanaing na nagpapadasal sa amin, O Panginoon, tugunin mo na po at kami po'y umaasa na ibigay mo na po ito. Panginoon Diyos, ikaw lamang po ang makatugon ito sa aming mga hinanaing, lalo na po sa kapayapaan sa buong mundo. Ikaw na pong bahala sa mga bagay na ito, O Diyos. Ikaw lamang po ang aming maasahan sa lahat ng oras. Ang lahat pong ito ay aming pinapasalamatan, tinataas, kasama po ang pagpatawad ng aming mga kasalanan. Itong lahat po ay sa pamamagitan ng bugtong na anak na si Jesucristo na namumuhay at naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, isang Diyos sa kapanahunan, ngayon at magpas sa walang hanggang. Amen. Mama Mary, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. Lahat ng mga anghel at banal sa langit, ipanalangin mo po kami. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, Hallelujah, kami ay gawing mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at pagkatarungan. Hallelujah. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Hallelujah, Hallelujah, kami ay gawing mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 3, talata 16 hanggang 21. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang parusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang mananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinahatulan ng parusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat
masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So, mapagpalang oras po ulit at salamat sa Diyos na ibahagi natin ang ating mga saloobin sa pamamagitan ng pagnilay sa Ebanghelyo sa madaling araw diyan sa Pilipinas, araw ng Miyerkules, Pitsa 15 ng Abril 2026. At napakaganda, no? Dahil dito po inilatag ng Panginoong Diyos kung gaano po niya tayo kamahal, no? Ang kanyang pag-ibig lubos at hindi masukat kahit po tayo'y walang kabuluhan o walang iharap sa kanya dahil sa mga nagawa po nating mga kasalanan. At sigurado ito po yung tunay na pag-ibig, pagmamahal ng Diyos sa atin magpakailanman. Ano po? So, hindi nagbabago ang Panginoon. Yun nga po, kahit ang kanyang bugtong na anak ay ipadala niya para iligtas po tayo. Ngayon, pinapaliwanag po niya sa atin na dapat nating pananampalatayahan ang kanyang anak para hindi po tayo mapahamak dahil yun ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo na tayo po'y iligtas sa mga bagay na ito, lalo na sa mabibigat nating mga kasalanan. Pero ang mga kapatid natin nitong Hudyo, silang unang nakagawa po ng pagsalungat at hindi pagkilala sa Kanya. Yan nga po, no? Na pagka may sakuna ay madalas na magdamag pong sigawan po sa panalangin, Mashiach, Mashiach, Yabo. O ang hindi nanampalataya sa ating Panginoon, sigurado na mahirap mailigtas. Maliban po kung nakagawa po sila ng kabutihan at maawa po sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Dahil pinadala po ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo na totoong tao, totoong Diyos para iligtas po tayo. Ngunit tayong mga tao kasama po ang ating mga kapatid na Hudyo dahil sa kanila siya'y isinilang para ipaligtas, siya'y ilaw na tayo po'y mabigyan ng kaliwanagan, hindi lamang po sa ating pananaw, kundi sa ating espiritual na espiritu ng buhay, lalo na po ang buhay na walang hanggang na kanyang dala sa pamamagitan niya, dahil siya lamang po ang daan, katotohanan at buhay na walang hanggan.
Ngunit tayong mga tao, lahat tayo ay umiiwas sa ilaw. O, naranasan ko po ito, no? Na kala ko ay good intention. Dahil nagsisilbi naman po, ang hangarin ay totoo naman pong may iayos ang buhay, ngunit nakaligtaan ko po na isa pong pagkakamali at hindi kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Yun nga po, ang mga pagpapala ay hindi lubos na naangkin at na nagiging makasarili. Ano po? Na ang mga nangyari na kabutihan sa buhay ay inangkin na po natin. Yan nga po, na wala tayong ipagmamalaki dahil ang lahat ng pangyayari sa buhay, tandaan natin, ay sa Diyos lamang po, no? Lalo na ang kabutihan na pangyayari sa ating buhay. So dito po, sigurado na karamihan sa atin umiiwas sa ilaw. Ibig sabihin, madalas doon tayo sa walang ilaw, sa madilim, at nakapadilim sa atin ang kasalanan. Tulad po sa ating unang mga magulang sa hardin, nung sila po ay nagkasala, sila ay nagtago na po. So, ganyan din po tayo. Ngunit, tayo po ay mapalad dahil sa mga bagay na ito, lalo na po sa hindi maiwasan sa ating pagsisikap na gawin ang kabutihan, pero hindi pa rin maiwasan na magkasala po tayo. So, pasalamat tayo na mayroong simbahan itinayo ng ating Panginoon na madali tayong makabalik at maging maturuan tayong maging matatag sa ating pananampalataya at makaiwas na magkamali o magkasala po muli. So, hindi po tayo perpekto, ngunit kung ang marami nating mga kasalanan na gawa noon ay dahan-dahan po ito mabawasan hanggang na ang matira yung hindi na sinadya. Dahil nung panahon na hindi pa natin lubos nakilala ang ating Panginoon o ang ugnayan ay hindi pa masyadong strong, ang kapit sa Panginoon ay madalas na palaging nasa madilim, umiiwas sa ilaw. Ngunit kapag tanggapin natin ang katotohanan at bumalik sa Kanya sa pamagitan ng paghingi ng tawad, sa pagsunod sa Kanyang simbahan itinayo na kung saan ipinasa niya ang otoridad na matanggap po natin ang pagbabalik loob sa Kanya. Noon ay akala ko po sa pagdasal ng Ama namin nabanggit po roon na patawarin tayo niya at patawarin din natin ang nagkasala sa atin. Akala ko po ay lubos na yun, no? Na pag nagkasala tayo sa ating kapwa ay hihingi tayo sa Kanya ng patawad
at mapatawad na po tayo niya, ay tapos na. O, kung palaliman natin, kahit po pinatawad na tayo ng nagawa nating kasalanan, intindihin po natin na sa nagawa po natin na kasalanan sa ating kapwa, una-una po, ginawa na natin pong kasalanan na yun diretso sa Diyos, hindi lamang po sa kapwa. Dahil ang Diyos ay hindi makita, kundi ang kapwa lang po ang ating magawaan ng kasalanan. So, dahil siya'y imahe at larawan ng Diyos, kung anong nagawa po natin sa Kanya, una-unang nagawa na po natin sa ating Panginoon Diyos. Yan nga po, sabi niya, hindi lahat na tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay tumugon ng kanyang mga kagustuhan. Di lahat na tumatawag sa kanya na Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Dahil po, sabi niya, kung ano pong ginawa natin sa pinakaaba, sa mga mahihina, ay ginawa po natin sa kanya. So, ibig sabihin na hindi ba basta-basta. Yun nga, mahirap na sabihin natin na pinatawad na tayo, tapos ginagaya po natin ang mga kapatid natin sa kaibayong pananampalataya na okay na po, direct to God. Hindi po yon ang turo ng simbahan na itinayo ng ating Panginoon. At huwag tayong mag-atubili, huwag tayong matakot na sabihin sa ating mga mahal na pari ang ating mga kasalanan, dahil sila po'y may tungkulin na hindi po ito maipang bahagi sa iba. So, yun po. At ipagdasal na din po natin sila. Dahil sila'y tao din po. Ngunit, tandaan po natin, binigyan po sila ng otoridad na nasabi ng Panginoon nung nandoon pong pagbalik niya. Katapos niyang nabuhay, nagpakita siya doon sa Apirom na malapit lang sa atin dito. Sinabi niya, kapayapaan, pangalawang sabi niya, sa inyo. Kung ano pong pagpadala sa kanya ng Ama, ay sinisugo niya rin po ang kanyang mga alagad. Kung sinong patawarin, ay papatawarin niya rin sa langit. Ang hindi, ay hindi. So, naranasan po natin to. Nung mabigat ang kasalanan, nung umpisal po tayo sa butihing pari natin sa Holy Sepulchre, 2 beses ako dyan pinaalis. Dahil pinauna po ang mabibigat na iayos. So, sa tulong ng komunidad at sa simbahan ay ayos po ang lahat, at hinarap ko po ang Panginoon sa dambana at purihin siya magpakailanman. So, yun po, no? Itong mga kapatid natin Hudyo ay mahirap ang kaligtasan dahil nasa kanila nanggaling ang Mashiach, ngunit hindi nila pinaniwalaan ang ilaw na hindi nila tinanggap. So, sabi rito, ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahahayag na ang kanyang mga ginagaway
pagsunod sa Diyos. So, hindi na kailangan natin pamahagi na gumawa tayo ng pagsunod sa Diyos dahil madali sa atin gumawa na mapansin ng iba na ang Diyos ay nasa atin, no? Lalo na sa mga himala na kanyang ipadaloy sa atin kung tayo po'y palaging nasa status of grace, no? Sa grasya ng Diyos palagi, no? Na tayo po'y magbalik loob, sikapan pong gawin ang kanalugod ng Panginoon, kung anong maitulong. Ang isa pang natutunan ko po na huwag tayong magbanggit ng mga bagay na hindi ayon sa Panginoon. Tulad niyang dati, naalala ko, pagka may kasalanan ng aking kapatid, sa isip ko palagi, maghanda ka lang. Dahil kapag humingi ka ng tulong, dahil hindi mo ako natulungan, hindi ka rin makatanggap. Pero mali pala po yun. Ang utos ng Panginoon ay love one another as I have loved you. Kung anong pagmamahal ng Diyos, yun ang tularan natin. Yun nga po, dapat ang ating ipagdasal, Panginoon, kung hindi ako natulungan ng aking kapatid dahil sa wala siyang may tulong o hindi niya ako gustong tulungan, sana maunawaan po niya at sa susunod ay matulungan niya na ako kapag ako'y nangangailangan. At tulungan mo rin po ako na pagdating ng kanyang kailangan ay ako'y gamitin mo para matulungan siya. Matulungan siyang walang kapalit kundi ang iyong awa at grasya ang aking makamtan. So, yun po, no? So, itong John 3:16, nakakalungkot dahil pagdating sa kaligtasan, ito lamang po ang pinaninindigan ng ating mga kapatid sa kaibayang pananampalataya. So dito, isa pong napakalaking biyaya sa atin dahil ang simbahan na itinayo ng ating Panginoon ay pinapaliwanag sa atin ang basihan ng totoong pananampalataya, na ang turo, doktrina ay hindi taliwas sa gusto ng Panginoong Diyos at sa paggabay ng banal na Espiritu. Yun nga po na hindi pwedeng Bible lang, kundi kailangan itong tatlo ay sama-sama. Ang banal na aklat, ang banal na tradisyon na ipinasa ng mga alagad po ng ating Panginoon, at ang magisterium. So kung ano yung inaprubahan ng simbahan dahil sila po'y gabay, ginabayan ng banal na Espiritu, ay hindi po siya magkakamali. No? Ang tao lang po ang magkakamali. Pero ang simbahan ay hindi po.
dahil siya po'y katawan ng Panginoong Diyos. At ang mga taong ginamit ng Panginoon na may gabay ng banal na Espiritu ay hindi po nagkakamali sa kung ano po ang kanilang nakitang tamang turo para sa pananampalataya natin. Yung personal nila ay magkamali talaga sila, tulad din sa atin. Ngunit sila ay minsan lang. Pero pagdating sa turo, lalo na sa moral, hindi po. Yung sa mga gusto ng sanlibutan ng mga batas, ang pagpatay sa mga kasalanan, may mga sala na hindi po pwede sa Panginoong Diyos. Na atin ay pagdadasal na mabago ang tao, iparamdam sa Kanya ang pagmamahal ng Diyos, ang kaawa. So, yun po, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So ito yung pinanindigan nila. Pero hanggang dyan lang, at gawa-gawa ng doktrina yung ibang kapatid natin sa Kaybayang Pananampalataya. Pero pala may utos pa ang Panginoon, marami pa. Sabi ng Panginoon, dalhin po, kung gusto nating sumunod sa Kanya, dalhin ang pamatok, ang cross, araw-araw. Ang mabigat pangaral niya, deny yourself. Iwaksi mo ang iyong sarili. Totoo naman po. Ramdam natin po yan. Kapag minahal natin ang ating sarili masigit pa sa Panginoon, sigurado wala tayong mapapala at hindi natin kayang tugunin o magpasan ng ating cross at sumunod sa Kanya. Totoo po yun. Pero kapag sisikapan po natin sa tulong po niya, magaan, kahit po anong kabigat ang kapaligiran, sitwasyon, magaan pa rin. Yun ang tunay na kapayapaan nating maangkin kapag ang Panginoon ay nasa sa atin na po. So, matakot na tayo o umiiwas tayong magkasala, ayun ang mangyayari. At hindi tayo manatili sa sitwasyon na kampante po tayo. Na yung sinasabi ng nasa mundong tao, okay na ako, dito na lang ako. May pagkain, may pahingaan. Tandaan po natin na lahat tayo ay may misyon. No? Lalo na sa pagtanggap natin sa binyag. No? Kung anong sinasabi ng ating kaparian pagkatapos ng misa, no? Humayo kayo at ibahagi ang salita ng Diyos. Ano pa? Sa kanyang alagad, no? Tayo'y tagadala sa simbahan, no? Pangaralan sila at gawing alagad ko. No? So tayo'y alagad na sa ilalim ng simbahan. So ang misyon natin ay umakay sa mga kapatid natin, lalo na sa hindi nakakilala sa Kanya. So yun lang po, no? Maraming salamat po sa inyong pagsama at sana po nakanilay din po kayo dyan sa mga bagay na ito
at wala tayong nakita na may like lang, no? 3 thumbs up, no? So salamat sa inyo, shoutout sa inyo kung sino man kayo, sa lahat ng mga subscriber sa YouTube, nag-like, nag-share. So pagpalain kayo ng Panginoong Diyos, no? Iluhim Briot Silano. So, God bless us. Shalom Beletraot, papuri sa Diyos. God bless us all. Shalom, shalom, shalom. Viva Kasya. Letraot. Lumapit ka, manahan ka, halina sa aking piling, tinatawagan ka. Banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign therefore to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu,